Mama, kailan po ninyo natutong lutuin ito? Hindi makapaniwala si Almira na makita ang inihandang hapunan ng ina. Masaya siya dahil tuluyan nang nakapag-adjust ang ina sa bago nilang buhay. Iha, walang ginagawa ang mama mo kundi ang manood ng mga cooking lessons sa internet. Ako nga ang natutuwa sa kanya tuwing may bagong recipe na natututunan. Wika naman ni Roberto ang sumagot sa anak. Aba, sarap na sarap ka naman sa mga niluluto ko Tapos ngayon, nagsusumbong ka sa anak mo na parang ikaw ang dihado. Nakairap na tura naman ni Aurora sa asawa. Maluwag naman ang pagkakangiti ni Almira. Habang pinapanood ang mga magulang, masasabi niya na mas masaya ang pamilya nila ngayon kaysa noong nasa Pilipinas pa sila. Masyadong abala ang kanyang papa noon sa pag-aasikaso ng mga negosyo nila at ang mama naman niya ay laging kasama ang mga amiga nito. Kaya halos wala silang panahon sa kanilang magkakapatid. Nasabi mo na ba kay Almira ang tungkol kay Elisa? Tanong naman ni Roberto sa asawa. Hindi pa. Ang sabi mo, ikaw ang magsasabi. Mabilis na tugon naman ni Aurora. Ano ang tungkol kay Tita Elisa, Mami? May nangyari ba sa kanya? Daga-alalang tanong naman ni Almira. Ito ang kaisa-isang kapatid ng kanyang mama na nasa Palawan. Ito rin ang tumulong sa kanila nang mawala ang kabuhayan nila. Hindi mo kailangan mag-alala sa kalagayan ng iyong tita. Masyadong maingat sa katawan yon. Baka nga mas malakas pa sa kalabaw ang tita mo. Natatawang pahayag naman ni Aurora habang patuloy ito sa pagkain. Tumawag ang tita mo kaninang umaga. Simula naman ni Roberto. Kumusta na siya? Ang tagal na rin na huli natin siyang nakita, hindi ba? Sana naman magbakasyon siya rito para naman makasama natin siya. Excited si Almira na muling makita ang tiyahin. Hanggang ngayon ay tinatanaw pa rin niya ang malaking utang na loob nila rito. Kaya siya tumawag dahil gusto niyang umuwi ka ng Pilipinas. Ibinigay niya sa mama mo ang lupa niya sa Bisbis, Palawan and she want to develop that property. Napakaganda ng beach sa Bisbis kaya perfect location ito sa pinaplano niyang resort at ikaw ang gusto niyang mamahala nito. Pagpapaliwanag naman ni Roberto, I can't do that, Papa. I have a lot of responsibilities in the company especially right now. Hindi ako uuwi ng Pilipinas. Mariing tanggi naman ni Almira. Almira, makinig kang mabuti. Malumanay ang boses naman ni Aurora. Hinawakan pa nito ang isang kamay ng anak bago nagpatuloy sa sasabihin. Gusto namin ng papa mo na ikaw ang makatulong ng tita mo doon sa Palawan para makapagbakasyon ka na rin. At baka naman may mahanap ka na doon na makakatuwang mo sa buhay. Kailangan mo nang magkaroon ng sarili mong pamilya. Huwag mo ba kaming alalahanin ng papa mo rito? Lalo na ngayon, nakapagsimula na tayo ng negosyo, mas magiging maayos na ang financial status natin. Masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Hindi ko pa kailangan ng bakasyon, Mama. Pinutol naman ni Robert ang iba pang sasabihin ng anak. Almira, huwag matigas ang ulo mo. Gusto namin ng mama mo na umuwi ka ng Pilipinas. Hindi lang para tulungan ang tita mo, kundi para malayo ka na rin. Sa Juancho, Almida na yon. Sinabi sa akin ng mama mo kung paano ka tratuhin ng lalaking iyon. Wika naman ng kanyang ama. Mabilis na binalingan naman ni Almira ang ina, ngunit nag-iwas ito ng tingin. Hindi niya akalain na sinasabi pala nito sa kanyang papa ang nagiging problema niya sa opisina. Napabuntong hininga na lamang siya dahil mukhang wala na siyang magagawa sa gustong mangyari ng mga magulang. Kakausapin ko po si Agatha tungkol dito. Hindi naman pwedeng biglaan ko na lamang siyang iwanan.
lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Pagsukong tura naman niya. Halos sabay na sumang-ayon ang mag-asawa. Isa lang naman ang gusto ng mga ito, ang mailayo ang anak sa binatang Almeda, dahil alam nila na may lihim na pagtingin si Almira dito, kaya ito ang ikinatatakot nila. Nang gabing iyon ay hindi mapakali si Almira. Kahit anong pilit niya ay hindi siya dalawin ng antok. Bukas ay kailangan na niyang makausap si Agatha para makapagpaalam na kaagad siya. Hihingi siya ng 2 buwan na bakasyon. Sa tingin niya ay sapat na iyon upang maalalayan ang tiyahin sa pinaplano nitong resort. Biglang napabangon siya nang mag-ring ang cellphone na nakapatong sa bedside table niya. Wala siyang inaasahang tawag sa ganitong oras. Halos hating gabi na nang tingnan niya ang oras. Kahit nagtataka, ay sinagot pa rin niya ang tawag. Almira, kailangan ko ng tulong mo. Bungad ng nasa kabilang linya. Yvette, what happened? Nag-aalalang tanong naman ni Almira sa kaibigan. Tuluyan ang nagising ang diwa niya, lalo na nang marinig ang hikbi ng kaibigan sa kabilang linya. Wala na si Ali. Napahagulhol na si Yvette. Hindi nito natanggap ang sinapit ng kapatid. Ikinalulungkot kung marinig yan, Yvette. Kung may maitutulong lang ako, sabihin mo lang. Awang-awa naman si Almira sa kaibigan. Noong panahong gipit na gipit sila, ito ang nilapitan niya. Katunayan nga na hanggang ngayon, hindi pa rin niya nababayaran ang utang nila rito. Yes, Almira. Ikaw lang ang makakatulong sa akin para matahimik ang kaluluwa ng kapatid ko. Walang paligoy-ligoy na tura naman ni Yvette. Nang marinig naman ni Almira ang sinabi ng kaibigan, ay may kakaibang kaba siyang naramdaman. Ano ang maitutulong ko? Halos hindi niya maibuka ang mga labi dahil sa kaba. Tatawagan kita ulit. May mga aayusin lang ako. Ang mahalaga ay nalaman kung handa kang tulungan ako. Pahayag naman ni Yvette bago pinutol ang usapan nila. Napailing na lamang si Almira nang basta na lamang nawala sa kabilang linya ang kaibigan. Naiintindihan niya ito dahil sa pinagdadaanan. Alam niya kung gaano nito kamahal ang nakakabatang kapatid. Ang hindi lang niya alam ay kung sa papaanong paraan niya ito matutulungan. Kinaumagahan pagdating ni Almira sa opisina ay inabutan niya ang mga kasamahan na seryoso na nagtatrabaho. Napakunot naman ang noo niya dahil may 15 minutes pa bago ang official time nila. Karaniwang nakagawian na ng mga ito ay nagkukwentuhan muna habang naghihintay ng oras. Ngunit ngayon ay parang may kakaibang tensyon ang bumabalot sa buong opisina. Nilapitan naman niya si Irene sa pwesto nito. Ano nangyayari? Pabulong niyang tanong dito. The monster is here. Pabulong din na tugon naman ni Irene. Napabuga naman ang hangin si Almira. Simula na naman ang kalbaryo niya kay Juancho Almeda. Magkukomento pa sana siya sa sinabi nito nang marinig niya ang tinig ng binata. Almira, I need to talk to you. Seryosong tura naman ni Juancho. Nababakas din sa tinig nito ang pagkairita. Lagot ka. Nagsisimula na naman ang laban mo. Pang-asar naman ni Irene habang nakatanaw kay Juancho. Napapasok sa private office nito. I think this is the perfect time. Kausap naman ni Almira sa sarili bago nagmamadaling sumunod kay Juancho. Morning, Helen. Pilit na pinagsigla ang tinig nang mapatapat siya sa mesa ng sekretarya ng boss. Maghanda ka na. Hindi maganda ang mood nun. Wika naman ito sa kanya. Wala nang inaksayang sandali sa Almira nang marinig ang babala ni Helen. Dali-dali siyang pumasok sa opisina ng boss. Inabutan niyang magkasalubong ang kilay nito habang may binabasang mga dokumento. Hindi pa niya nagagawang patiin ito at inulan na siya ng maraming tanong. Anong ibig sabihin nito? Bakit delay ang mga shipments?
Do you check the financial report this month? Pagalit na tanong naman sa kanya ni Juancho. Bago nagsalita ay umupo muna si Almira. Nagkaproblema tayo sa shipping company, kaya umuwi si Agatha sa Pilipinas para ayusin ito kaya lang. Napaisip siya. Kabilin-bilin na kanyang boss na huwag ipapaalam sa kuya nito ang tungkol sa kalagayan nito. Kung hindi ito masusolusyonan, pwedeng mabankrupt ang kumpanya. As my sister assistant, anong ginawa mo para tumulong sa kanya? Nang uuyam niyang tanong sa dalaga. Napatiimbagang naman si Almira. Kailangan niyang kontrolin ang galit dahil may kailangan siya rito. Ginagawa ko po ang trabaho ko, Mr. Almeda. Malumanay niyang paliwanag dito bago ibinigay sa binata ang hawak niyang papel. Lalong nagsalubong naman ang kilay ni Juancho nang mabasa na humihingi ito ng 2 buwang bakasyon. Kinausap mo na ba ang kapatid ko? Tumango naman si Almira. Pinayagan niya na po ako. Siya na daw po ang bahala. No, hindi ko to aaprobahan. May mga business transaction din ako, kaya nandito ako ngayon. Hindi ko maibibigay ang full attention ko dito. Mariing turan naman ni Juancho. Sabay tapon sa basurahan na nasa tabi ang hawak na papel. Ginagawa ko po na maayos ang trabaho ko, sir. I'm just asking 2 months leave. Nakikiusap na boses naman ni Almira. Lulunukin niya ang kanyang pride. Payagan lamang siya nito. I'm sorry, Miss Natividad. But I need you here. Akala ko ba hindi mo ako kailangan? 5 years ago, tinanggal mo ako. At nagpapasalamat ako sa mama mo na hindi niya pinayagan iyon. Ang sagot ko ay hindi pa rin. Go back to your work. Matigas na utos naman ni Juancho. Halos kadarating lang niya kaninang madaling araw, pero mas pinili pa niya ang bisitahin ng kumpanya ng kapatid kaysa ang magpahinga. Kaninang pagdating niya, ay si Almira agad ang hinahanap niya. Naiinis siya sa dalaga, pero hindi niya maintindihan kung bakit gusto niya lagi itong nakikita. Sa katunayan nga, ay lagi niyang dala ang litrato ng dalaga na pinagpilitang ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Biglang nataranta naman si Almira. Nangako siya sa mga magulang na tutulungan ang kanyang tita. Kailangan niyang mapapayag ito dahil ito ang kondisyon sa kanya ni Agatha. Kung kinakailangan niyang magpakumbaba ng husto rito, ay gagawin niya. Excuse me, Almira. Nasa telepono ang mama mo. Magalang na pagbibigay impormasyon sa kanya ni Helen. Thanks, Helen. Mabilis na napatayo naman sa kinauupuan si Almira bago nito binalingan ang binata. Mr. Almeda, please, consider my request. Muling hirit naman niya rito. Naiiling na lamang si Juancho habang pinapanood ang nagmamadaling dalaga na mapag-isa ay napatayo siya nang may naisip na idea. Nagmamadali niyang sinundan si Almira. Mama, may problema ba? Nag-aalalang bungad naman ni Almira sa kabilang linya. Tumawag si Yvette. Ang bili niya, mag-return call ka daw sa kanya. Tinawagan ka raw niya sa phone mo, kaya lang hindi mo rin daw sinasagot. Naniningil na ba siya, anak? Nakalimutan ko yata sa kotse ang cellphone ko. Tugon naman ni Almira habang hinahalungkat ang kanyang shoulder bag. Naniningil na ba si Yvette? Muling tanong naman ni Aurora na may pag-alala. No, mama. May problema lang siya at kailangan niya na makakausap. Tatawagan ko siya mamaya, mama. Nakahinga na maluwag naman si Aurora sa narinig. Ang plano pa naman sana niya ay kausapin ang kanyang ate para sabihin dito na ibenta na lamang nila ang lupa sa Palawan para mabayaran ang 5 milyon na utang kay Yvette. Sige na, iha, tawagan mo na ang kaibigan mo. Nagmamadali na nagpaalam ang ginang. Pagkababa ng telepono ay agad na tinungo ni Almira ang internet phone nila para makatawag siya sa Pilipinas. Yvette,
Sinabi sa akin ng mama na, "Almira, kanina pa kita tinatawagan." Inis na bungad naman sa kanya ni Yvette. Medyo nabigla naman si Almira sa tono ng pananalita ng kaibigan. "Sorry, nakalimutan ko yung phone ko sa kotse ko. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong maipaghiganti ang kapatid ko. Tutulungan mo ako, hindi ba? Noong panahon nangangailangan ka ng tulong, hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka." May halong panunumbat ang pananalita naman ni Yvette. "Of course, I will help you." Napakagat sa labi naman si Almira. "Mabuti kung ganon. Kailangan mong umuwi dito sa Pilipinas. At kapag nakakuha ako ng buong detalye, tatawagan kita ulit." Biglang sumigla naman ang boses ni Yvette. Nang maibaba naman ni Almira ang telepono, ay nanghihina siyang napaupo. Hindi pa niya nakukuha ang approval ni Juancho sa vacation leave na hinihingi niya rito. Tapos heto pa ang kaibigan na nagdedemand na umuwi siya ng Pilipinas. Gagawin niya ang lahat. Mapapayag lamang niya si Juancho para matulungan na din niya si Yvette. Napaayos sa pagkakaupo si Almira nang marinig ang boses ni Juancho. Hindi niya namalayan ang paglapit nito sa kanyang mesa dahil masyado siyang nabahala sa napag-usapan nilang magkaibigan. "Miss Natividad, gusto kitang makausap tungkol sa vacation leave mo." Pagkasabi nito ay walang paalam na tumalikod na si Juancho upang bumalik sa opisina ng kapatid. Napakunot noon naman si Almira sa biglang pagsulpot ng binata. Pwede naman itong utusan na lang si Helen para ipatawag siya. Ngunit nabuhayan siya ng loob nang ma-realize ang huling sinabi nito. Maaaring aprobahan nito ang hinihingi niyang bakasyon. Kaya naman nagmamadali siyang sinundan. Si Juancho naman ay napapangiti. Kitang-kita niya kanina ang problemadong mukha ni Almira. Kaya nasisiguro niya na napakahalaga rito na makauwi ito ng Pilipinas. Iniisip na lang niya ang pinaplano ay may kakaibang klaseng pakiramdam na ang nabubuhay sa buong pagkatao niya. Ang hindi lang niya masiguro ay mapapapayag niya ito sa nais niyang mangyari. Naputol siya sa pag-iisip na makarinig na mahihinang katok. "Bigyan mo ako ng isang mahalagang dahilan kung bakit dapat kong aprobahan ang hinihingi mong bakasyon." Simula naman ni Juancho. Pagkaupo naman ni Almira. Bagyang napairap naman ang dalaga. Kung idadahilan niya ang tungkol sa pagtulong sa kanyang tiyahin, ay maaaring isipin nito na kailangan niyang manatili na matagal sa Pilipinas. Wedding anniversary ng magulang ng boyfriend ko. Iniimbitahan nila ako na para makilala ko na sila ng personal. Pagsisinungaling naman niya rito. Kabadong-kabado siya habang nagsasalita siya. "So you have a boyfriend?" Tanging nasabi naman ni Juancho. Ang mga sandaling iyon ay may pagkainis niyang naramdaman para sa boyfriend nito. Napayuko naman si Almira. Natatakot siya na baka makahalata ito na nagsisinungaling siya. Hindi dapat nito malaman ang talagang sadya sa Pilipinas, lalo na ang tungkol sa ipinapagawa sa kanya ni Yvette. "It's really important for you to meet your future in-laws. What if hindi ko aprobahan ang request mo?" Nananantiyang pahayag naman ni Juancho. Napaangat naman ang ulo si Almira at sinalubong ang mga titig nito. "Kung hindi mo naman pala aaprobahan ang request ko, sana hindi mo na lang ako pinapunta ulit dito. Marami akong trabaho." Pagalit na sabi niya at akmang tatayo na siya, ay muling nagsalita naman ang binata sa kanya. "Makinig ka muna." Seryosong tinitigan ni Juancho ang kaharap. Pinag-iisipan niyang mabuti kung paano niya sasabihin ang kondisyong hihingi niya rito. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ni Almira habang seryosong titig na titig sa kanya ang binata. At nang hindi na niya matagalan ang mga titig nito, ay siya na ang umiwas ng tingin. "Pakasalan mo ako." Walang kangiting-ngiting pahayag naman ni Juancho. "Ano?" Nalaki naman ang mga mata ni Almira.
Nang muling balingan ang binata, talagang nagimbal siya sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa inaalok nito dahil sa pagkakaalam niya ay may fiancé ito at mula sa kilala at nirerespetong pamilya sa Pilipinas. Mabuhay naman ang pagkainis niya rito dahil mukhang pinaglalaroan na naman ito ang emosyon niya. Mr. Almeida, hindi ako nakikipaglokohan sa iyo. Nakasimangot na muling tura niya rito nang makabawi sa pagkabigla niya. Kailangan mo lang akong pakasalan sa papel para tigilan ako ni Faith at matapos na rin ang panghihimasok ng mga reporters sa personal kong buhay. At kapag pumayag ka sa gusto ko, kahit 1 taong bakasyon ay pwede mong gawin. Basta tatandaan mo lang na sa paningin ng publiko ay mag-asawa tayo. Kaya iwasan mong gumawa ng mga bagay na makakasira sa pangalan ko. Kalmadong paliwanag ni Juancho. Siguradong matutuwa ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang mama, kapag nalaman nitong napapayag niyang magpakasal sa kanya si Almira. Ang tanging hindi matutuwa rito ay si Faith. Parang nakikinikinita na rin niya ang magiging reaksyon ng dating nobya. Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya ni Almira, ay makakaganti na siya rito sa mga kasinungalingang ginawa nito. Agad niyang tinapos ang anumang ugnayan nila nang malathala sa mga pahayagan ang tungkol sa kasal nila at hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinagpepiyastahan ang kanyang buhay ng mga reporters. At magpasa hanggang ngayon ay puro kasinungalingan pa rin ang mga ibinibigay na impormasyon ni Faith. Sa mga ito kaya lalong napapasama ang imahe niya sa publiko. Napatas ang kilay naman ni Almira sa narinig. Hindi pa nga siya sumasang-ayon sa kalokohan nito. Pero kung makapag-demand na ito sa kanya ay parang pagmamay-ari siya nito. Hindi pa naman ako desperado para magpakasal sa'yo. And besides, may boyfriend ako. Mariing tura naman niya. Pinanindigan na niya ang pagsisinungaling. Kung iba lang sana ang sitwasyon nila, ay baka agad na niyang sunggaban ang alok nito. Matagal na niyang pinapangarap na mapalapit sa hinahanga ang binata, ngunit nang makita niya ang masamang pag-uugali nito, ay pinutol na niya ang kahibangan. Nang walang marinig na tugon sa binata, ay walang paalam na lumabas siya ng opisina. Sa tingin niya, sapat na ang 5 taong iginugol niya sa kumpanya na ito, at ito na siguro ang tamang pagkakataon para tuluyan ang magpaalam kay Agatha.